ang dami mo rin namang nakukuha in return for that. Hindi na ako aangal. I am benefiting from the taxes that I paid. Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Our episode today, ang pag-uusapan po natin ay taxes dito sa Canada. Alam naman natin, napakalaki ng kinakaltas na tax sa mga nandito. Whatever your work is, hindi ka talaga makakatakas sa napakalaking kaltas sa inyong sweldo. So yan ang isa sa biggest issues ng mga lumilipat dito kasi nasa-shock yung marami sa laki ng kinakaltas sa kanila kumpara sa kinakaltas sa kanila sa Pilipinas. Pero ang pag-uusapan natin today, gaano ba talaga kalaki ang pagkakaiba ng tax system sa Canada at sa Philippines? Malayo ba talaga ang income tax halimbawa na kinakaltas kapag ikaw ay nagtatrabaho? Yan, the perfect person to talk to about this, ang nagbabalik dito sa Inanat si Bombet Arangote. Okay, ang background ni Bombet in the Philippines, CPA siya. At ano ba tawag dito sa Canada? CPA pa rin, ano, Bombet? CPA na rin, Chartered Professional Accountant. Sa Pilipinas, Certified Public Accountant. Okay, ayun. So CPA din siya dito sa Canada. And mainly, ang kanyang career dito sa Canada has been in finance. O sige, una, Bombet, ang request ko lang Bombet, let's try to keep the conversation very, very easy to understand. Halimbawa imagine ako na walang kaalam-alam sa mga tax, terms. Oo. Okay, para maintindihan din ng mga katulad ko na mga baka manood nitong episode. Okay. So, obviously, one of the biggest concerns of immigrants moving here is, grabe, napakalaki talaga ng tax na kinakaltas dito sa Canada. What's the biggest difference ba muna, Bombet, sa tax system sa Canada and sa Philippines? So, biggest difference. So, sa Pilipinas, maraming loopholes. At least, nung nandun ako, yung tax. So dito, parang any benefit that you get as part of your employment, whether monetary benefit or salary or non-monetary benefit, it can become taxable. Okay. So sa Pilipinas, lahat yun. So kunyari, sa bago kong trabaho, may sweldo ako, and then they gave me a parking. Yung parking na yon, may value yon, and I have to pay. That's taxable. That's a benefit to me. Oh, okay. So that is taxable, and isasama yun sa calculation ng income taxes ko. I remember in another organization, meron kaming, and I left like almost a decade ago. So yung sa organization na yun, meron kaming parking. May space doon na pwede ka mag-park. So, nagpa-park kami ron as an employee. Hindi naman yung dedicated. It's just open for employee. Whoever, wala kaming dedicated slots. Excuse me. Nung umalis na ako, nag-email sila sa akin hey, by the way, nung employed ka rito, meron kang benefit of the free parking. So Revenue Canada is trying to validate that free parking, and you might be liable for that cycle. That was like almost 10 years ago. So but kasi yun yung dito, any benefits na monetary or otherwise, you will be paid taxes. Nung nasa Pilipinas ako, yung last kong trabaho, may sweldo sa akin. Tapos may kotse na binigay na ginagamit ko, yung gasolina noon, yung may gasolina, yung maintenance, tapos wala akong binabayad sa kotse na yon. So ang taxes lang is yung salary. Sweldo lang talaga. Sweldo lang. So yung benefit na yun, wala yun. Oh, okay. So that's one big difference. How about sa consumer goods, Bobet?
Kasi dito So, maraming naiinis. Ako sa totoo lang, naiinis ako na bakit ba hindi na lang ilagay dun sa final price? Kunyari bumibili ka sa grocery. oo. Bakit hindi na lang ilagay doon na magugulat yung inclusive of the tax? You have to wait for it at the cashier, masyasyakan na lang yung $10 mo para magiging almost 15. Parang ganyan ba? Parang Kasi sa gusto nila na Pilipinas, it's bundled, right? May Oo, parang gusto 12% kasi, tax din. gusto ng gobyerno is ano, unang-una mahirap yun ang administration kasi bawat goods, iba-iba yung tax rates. Kasi yung sinasabi mo, Okay. yung consumption tax, equivalent yun sa value added tax sa Pilipinas. Sa Pilipinas, 10%, dito 13%. Yung 13%, dalawa yung component nun. Isa yung provincial, which is 8%. Yung federal, 5%. Mhm. So, may mga goods na walang GST. Okay, Walang yeah. goods na walang 5%. Meron din goods na merong 5% pero 0% siya. So, administration sa kumpanya is very difficult if you include that in the pricing. So yun yung number one. Pangalawa is just to be transparent on how much that company pays or is actually collecting for providing that services or product. Tinatanggalan nila yung taxes kasi yung taxes hindi naman kanila yan eh. Ano lang yung flow through and sa gobyerno. Yeah, So, okay. Pero nakakainis talaga kasi parang nagme-mental mathematics ka lagi pag bibilin ko ba to? So, kung yung sinasabi ko, niloloko ko yung mga anak ko pag sinasabi niya, Dad, I'm gonna buy this. How much is the cost? $10. Sabi nga, before or after tax? Before taxes. Like, so who's gonna pay the taxes? You, Dad. Okay. Kaya nga, as opposed to Philippines, standard kasi, no? It's 12%. Lahat na, all in. Yeah, 12% VAT. So, sa lahat ng mga binibili natin sa mga... 10%, 12% na ba ngayon sa Pilipinas? 12% ang tax natin. So, lahat yun sa mga SM, sa mga groceries talaga, na deresibo. Pero syempre, sa mga sari-sari store, sa palengke, hindi naman po yun na sinacharge. Now, so that's one big difference. Ako mas gusto ko yung ganun kasi alam ko na yung presyo. Oo naman, oo. Nandun parang na, di ba? Parang nabubuhat ka na lang, may dagdag pa. Oo. Correct. And that also differs dito sa Canada, no? Ang mahirap, it differs per province, the rate. Di ba? That's right. Kasi yung provincial component is, kunyari sa Alberta, wala yatang provincial mas maliit sa Alberta, parang 5% yata ang mga... Yeah, so... I don't know, baka mali ako, sorry guys. Oo. It's smaller. There was a time na wala sila eh. Yeah, okay. And also, I think yung taxes on food items here, wala rin. In some provinces, di ba wala? Ano ba? Depende. Kasi parang may sinasabi silang rule na parang if you buy it for more than good for 6 people or more, mawawala yun. Pero pag individual, kasama yun. Meron kang provincial tax. Kaya nga, parang yung administration is a nightmare because of all these different rules. Okay, now I get it. Fine. O sige, naiintindihan ko na bakit yun mahirap gawing nando na yung sa final price yung tax. Okay. O sige, now let's zero in dun sa income tax. Kasi yan ang, yan yung biggest concern. Sweldo mo, malaki nga. Sabihin nila, laki nga ng sweldo mo dun sa Canada, pero pagdating sa'yo naman, pakaliit na dahil nga sa kinaltas na tax. Ikaw, sa personal experience mo from the job that you left back in the Philippines, kasi he was already a finance manager handling big name mga brands. And then moving here, na-shock ka ba? Halos pareho lang eh. Halos pareho lang yung kinakaltas between the Philippines. Kasi empleyado ako sa Pilipinas, empleyado rin ako rito. So yung opportunity to reduce yung game mo talaga dito is yung taxable income eh. So parang comparable lang siya sa binabayad mo. In terms of the amount of money na kinakaltas sa sweldo mo. When we talk about income taxes, ano talaga yan eh, payroll taxes ang iisipin mo. Kasi meron kang income taxes, yun yung may federal portion, may provincial portion.
So yun yung income taxes. Pero binabawas din sa income taxes mo yung CPP, parang equivalent to our SSS. Tapos on top of that, meron din employment insurance. Yung employment insurance, wala yun sa Pilipinas. Kasi embedded na siya sa SSS eh. So yung, I think yung employment insurance is about 2% of your salary. Tapos yung CPP is about 5%. So pagka pinatong-patong mo lahat yun, tapos sabi mo nga 27, 28%, 29% yung federal and provincial taxes. Aabot na talaga sa 35% yung mawawala sa sweldo mo. Especially during the first, depende kung gaano kalaki yung sweldo mo eh. Pero so yun yung mababawas sa sweldo mo talaga. So parang about a third of your salary mababawas talaga. Tapos progressive pa yung taxes natin. Anything beyond ano ba sa atin ngayon? Anything beyond $246,000, 33,000 ang tatanggalin. So, palaki na. Sorry, is this Philippines or ano? Sa Canada. Okay. Annual yan okay, annual, yeah. Kasi dalawa yun eh. So ganito. So yung, say, yung first $51,000 na salary mo dito sa Canada, annual salary, magbabayad ka ng tax to the federal government, yung 5%. Tapos yung provincial government, magbabayad ka ng 15%. So 20% na kagad yun. Tapos on top of that, magbabayad ka ng about 5% for CPP and another 2% for your EI. So yun ang mababawas ka agad. Yun yung nababawas sa sweldo mo kagad. Yung taxes na yun. 27 agad yun. Oo. Tapos habang tumataas yung sweldo mo, palaki na yan. Pag umabot ka na sa mga $250,000, ang binabawas na sa'yo is about 46%. Grabe, no? Almost half. Imagine that. My gosh. So yung mga nag-double, triple job, yun yung pag first time mo ginawa yun, akala mo okay yung sweldo. Pero at the back end, at the end of the year, pag umabot ka sa sweldo na ganon, magbabayad ka ng taxes. Kasi ang binabawas lang sa'yo is maliit sa 46%, pero ang binabayad mo talaga is 46%. Grabe, no? Oh my God. Imagine working and then almost 50% of your sweldo. Kaya yung iba, ayaw na, ako nagganyan ako, nag-overtime ako. Tapos yung nakita ko, ang laki pala ng binabawas sa akin. Sabi ko, hindi na ako go-overtime. Ano na lang, extra vacation day. I'm not gonna cash it out. I'm just gonna get an extra vacation day. So nakita nyo na. Pahinga na lang. Sa Pilipinas kasi, Bombet, so iba nga ang tax system natin doon. Maliit ang tax if your income is low. Actually, if minimum zero up to 250,000 pesos at zero. Up to 250,000 pesos a year. Zero ang tax sa'yo. Pero yun na nga, if nasa middle class ka na kumikita ka, let's say, 100,000 pataas, medyo malaki na rin yan. Lalapit na rin dun sa tax rate na kinakaltas dito sa Canada. Meron ngang computation na binigay sa akin yung isang viewer dito sa last episode ko. Ang kinompare niya, 200,000 pesos na salary sa Pilipinas. Buwana na, with menos na nung pag-ibig, SSS, etc. About 145,000 pesos na lang ang take home. So parang ang nakaltas about 27%. Okay, about that. Kinompare niya sa $5,000 Canadian dollars na monthly sweldo. Okay. With assuming kasi yun ng 40:1 yung exchange rate. Minus everything din, halos 27% din. Ang kinaltas. So it's the same. Pero ang tanong dyan, Bombet, it's comparable eh. It's comparable really talaga siya. Comparable. Pero syempre, at a certain level, at a certain level. Yeah. At ang tanong ko nga, at what level ba yan nagsa-start medyo lumapit na yung tax rate? Anong sweldo sa Pilipinas yung medyo magiging
hindi na malayo yung pagkaltas ng sweldo? Do you know? Hindi ko alam Around kung ano yung eksakto. Kasi Okay. tinitinan ko lang dito yung gumawa ko ng ng different scenarios. Kunyari, Yeah. 50,000 a month, 50,000 pesos a month, 100,000 pesos a month. Okay, O sabihin mo kaya- sa 100,000. 100,000. Mhm. Ang 100,000 pesos na salary, ang equivalent niyan is about 30,000 a year dito Okay. in terms of salary at $42.80. Mm. Yung estimated tax na sa Pilipinas ng 100,000 is about kasi 1.3 million yan, assuming 13 months, Okay. 1.3 million pesos yan. So ang babayaran mo ron yun yung 227,500. Wala ano lang to taxes, wala pa yung SSS, wala pa yung pag-ibig, wala pa yung Oh, okay. GSIS. 227,000 yung babayaran mong buwis doon. Okay, ilang percent yun, Bombet? Sorry, hindi ako magaling. Kung Teka lang. 227,000, About 17.5%. okay, 17.5. Wala pa nung mga Wala pa yung pag-ibig. Yung pag-ibig extra pa yun eh. Oo. Okay. Yung the same sweldo, yung 100,000 is equivalent to about 30,000 a year dito sa Canada. Mm. Yung babayaran mo na taxes nun is about 2,567, which is about almost just half, mga 9%. Oo, 9%. doon Kasi nagkakatalo. 30,000. Kasi dito yung babayaran mong taxes for the first 55,000 or thereabouts, about 50,000, 20% lang ang babayaran mo. Oo. Tapos, pag yun yung sweldo mo, 30,000. Kaso meron ka yung tax credit, yung tax credit pabababain yung taxable mo. So yung sweldo mo na 30,000 is actually only 14,000 ang taxable nun. Yung first 14,000 walang tax siya. Oh, okay. Oh, that's So, another thing, Bombet, in Canada, there are ways para mabawasan mo yung babayaran mong tax at the end of the year, right? Oo. In the Philippines, meron bang ganong option? Parang wala. I never did that. Wala akong ganong ginawa Wala akong 20 years naalala nun. Pinag-aralan, binasa ko rin yung PWC. Walang personal tax credit sa Pilipinas eh. Okay. As opposed dito sa Canada, can you mention to us briefly, ano yung mga options na pwedeng gawin? Baka yung iba may nakakaligtaan that, ways for them to, mapababa ang kanilang taxes. So, yung mga tax credits na common to all Canadians, lalo na sa mga Pinoy, yung mga donation mo sa simbahan, Okay. tax donations, tax credits yun. So, ang gagawin mo ron, para ka makakuha nun, kailangan magbigay sila ng tax receipts to you. So, dapat you have to register with your church as a parishioner. Tapos, may envelope sila ibibigay sa'yo. Doon mo ilalagay yung donation mo every weekend. Tapos, ina-add nila yon. Tapos, magpapadala sa'yo ng tax receipt at the end of the year. So, yun, mapapababa yung taxable income mo. Okay. Kung magkano yung dinonate mo. So, yun yung number 1. Number 2 is yung kung meron kang medical expenses. Kunyari, hindi yun, anything that is not covered by yung mga gamot. Yeah. Yung mga gamot, yung dental, kung hindi covered ng insurance. Anything beyond 3% of your annual salary or annual income, anything beyond that, mapapababa pa yung taxes mo. 3% beyond. Okay. So, kunyari, yung may mga braces, malalaking gastos yun, mga $5,000 yun, $10,000. Yun, doon mo gagawin, huwag mo kakalimutan yun kasi malaking bagay yun. Pangatlo, yung sa mga homeowners, yung property taxes, nakakatulong din yun. Okay. So, kukunin mo lang yung property tax from your city, tapos ilalagay mo yun sa income tax mo. Tapos yung pinaka-common, or yung alam ng lahat, is yung Registered Retirement Savings Plan, yung RRSP. Any contribution you make, it will reduce the income
that you have, kunyari salary ka lang naman, mababawasan yung salary mo, it will make your taxable income lesser. Pero it's a tax deferral lang kasi the following, when you retire 20, 30 years from now, pag winidraw mo na yon, magiging taxable naman siya. Oo, tama. Doon ka naman, itataxan ka rin talaga doon eventually. Yeah, but the theory there kasi, kunyari, so dalawang theory doon. Yung una is pagka, kunyari ang tax base mo ngayon is 32% or 30%. Pag nag-contribute ka sa RSP, kung mapababa mo yun to 25%, may tax savings ka na. Tapos, 30 years from now, siguro naman yung income mo is not as much as, or not as high, kasi you're not working, not as high as 30%. So, nakasave ka na kaagad sa tax bracket mo. Tapos nakasave, kasi nakuha mo yung pera mo ngayon, nakasave ka pa sa time value of money. So, I see. Also, Bombet, eto, dahil uso yung mga work from home, is it true that you can, parang yung declare na kinonvert mo, let's say, yung isang bedroom ng kwarto mo, and then magiging tax credit, something like that? Ano ba yun? So, nung kasagsagan ng pandemic, meron silang parang way na parang $2 a day is your cost of basically it reduces your taxable, parang yun yung use of your home. Ngayon, kailangan na sabi yung, parang yun available yun sa lahat. Ngayon, kailangan na magsabi yung employer mo na they will issue a receipt na you're actually working in your home. And pwede mo gawin kasi i-measure mo lang yung pwede ka mag-specific cost or pwede rin na matrabaho yun yung specific cost. Explain mo yung baka ma-audit ka, kukunin sa'yo yung receipt ng hydro, yung rent mo, yung interest expense mo. Ginawa ko yun. Kasi nung may negosyo ako. Pero matrabaho yun. And yung CRA, yung Canada Revenue Agency, may go to your home and actually check it. Grabe, no? Tapos dapat yung dedicated yung, parang may office space na dedicated yun, dapat wala talagang natutulog doon or something. Walang nakatambak ron na nagsasama yung personal at saka professional. Dapat talagang dedicated yun sa trabaho lang. I see. So pero pwede yun. It's yung rule of the thumb lang is parang I think 10%. Pagka 10% of your total household is being used for business, they might check on you na. Okay. Pero if it's valid, use it. Lalo pag may negosyo ka, gamitin mo lahat yun. Ako nung may negosyo ako, nagko-consulting ako, ginagawa ko yun. Pero matrabaho lang talaga. Kasi you have to, yung lahat ng mga resibo, meron akong spreadsheet, minomultiply yun. So, okay. Sige. Para dun sa mga gusto, mag-research na lang kayo on how to do it right. It can be done. It can be done. Okay. So, balikan natin na Bombet. Kapag sa Pilipinas, obviously, okay, mababa sweldo mo, mas maliit ang tax. Pero alam mo, minsan when I say that, parang hindi ko malaman but would you wanna have a low salary in the Philippines? Siyempre. Yun nga. Ako yung perspective ko niyan is, so una-una yung, malaki ba yung taxes? Okay, that's fine. So a third of your salary goes to taxes. Yung pangalawang perspective sa akin, kasi yung ginagastos ko nun, it has to, parang quid pro quo. I give you my money, what do I get in return? Is there a value to that? And this is where the significant difference in the Philippines. No? Parang dito kasi dalawang level ng taxes. One is the federal, so 5% to about 13% of your salary, depending on your level of your taxable income, goes to the federal government. Yun yung parang pondohan yung federal government. Tapos yung
8% goes to the provincial government. So yung provincial government, yung healthcare, sila yun part yun ang paggastos nila, yung taxes mo. Yung healthcare, yung education ng elementary to high school, yung mga roads and bridges, yung Ontario Police, yung OPP, yun, ang ano nun is yung mga taxes natin, yung mga buwis natin, pumupunta ron. Yeah. So, ako iniisip ko lang, may value ba, may bumabalik ba sa akin sa mga taxes na binabayad ko? And I think there is. Kasi yung tatay ko nagkasakit dito. At one point, meron siyang team of 12 specialists taking care of him. And we didn't pay anything. We only paid parking for minsan tinatakbo namin sa hospital siya, ambulansya. Hindi kami nagbabayad, parang ano lang, yung parking lang namin yung binabayad. I think the ambulance though, sometimes may charge if you call. Sometimes, pero kami hindi kasi parang valid yun sa amin. Oh, okay. So, hindi kami charge noon. Kasi yung tatay ko nagkaroon ng kidney disease, nagkaroon ng heart disease, nagkaroon ng cancer. Pero lahat yun, very complicated. Wala kaming binayad yun. Tapos yung mga anak ko naman, dalawa sila. So, from grade school to high school, wala kang binayad. So, so yun parang yun yung kapalit ng buwis na binabayad. Tapos yung mga daan mo, relatively okay. Matraffic masyado ngayon, pero relatively okay. Malayo naman sa EDSA, my God, Bombe. Siguro mararamdaman ko yun in the next couple of days. Oo, pumunta ka pa ng Pilipinas. Kasi para dun sa mga nasa Pilipinas who might end up watching this, dito in Canada, ang 30-minute travel, 30 to 40-minute travel to work, ano na yun? Napakatagal na nun. Napakatagal na nun. Okay? Kasi sa Pilipinas, mabilis pa yun eh. Sa Pilipinas, mabilis pa yun. Siyempre dito, merong masahaba yung travel time. Yung mga galing din sa, siguro hindi within sa city yung trabaho, tapos pumili ng bahay na mas malayo. Pero if they are commuting, for example, hindi naman din po sila makikipagsiksikan tulad nung nakikita natin sa mga MRT natin, sa LRT, na pagdating nila sa opisina, ipawis-pawis na sila. Hindi naman po ganun. I guess that's one way of looking at how your taxes are spent as well. Tapos ngayon sa federal nga, 'di ba? Mayroon kang so libre na yung schooling ng mga bata until high school, 'di ba? Or you can go to the private school, which is you take the private school here. Pero may bayad 'yun. Oo. May bayad 'yun. In fact, in De La Salle meron dito. May De La Salle dito, private school. Totoo? Na-affiliated sa La Salle sa Manila? Yes, La Salle Brothers. Oh, wow. De La Salle College. Oh, okay. Hindi ko alam yun. So parang, I don't know tuition. At the time, donated na namin parang $10,000 a year. Yeah. So anyway, libre yun, no? So libre na yun. Tapos, nung malilit yung mga bata, binibigyan ako ng childcare tax benefit. Yeah. So yun naman yung buwis na binabayad ng iba na kami natin sa federal government. So bibigyan ka ng childcare tax benefit. Tapos meron ka pang program na kasi 17 years or 18 years hindi ka nagbabayad. Tapos binibigyan ka ng childcare tax benefit on a declining amount. Kasi habang lumalaki, konti na lang dapat yung support nun kasi nakakapasok na yung parents. Tapos meron kang option doon na pinag-usapan natin kanina yung RRSP. Ito naman, Registered Education Savings Plan. RESP, yeah. RESP naman. So yung perang ginawa namin, yung perang binibigay sa amin ng gobyerno for childcare tax benefit kasi nagtatrabaho naman ako tapos hindi pa naman masyadong magastos. Nilalagay ko na sa Registered Education Savings Plan, RESP. And that money can grow tax-free. Yeah. So ngayon, parang, okay, malaki nga yung tax, pero tas may GST rebate ka pa. So parang,
ang dami mo rin namang nakukuha in return for that. So Yeah. ngayon parang hindi na ako aangal in terms of parang at least may nakukuha ako may nakikita akong benefit. I am benefiting from the taxes that I paid. Oo. Kumbaga for those who moved here, na ang trabaho sa Pilipinas malaki na rin talaga yung kinakaltas na tax. Sabihin mo ng 150,000 pesos pataas. Meron po baka sabihin nila, ang lumilipat lang naman sa Canada yung mga maliliit ang income, kaya nga sila lumilipat kasi gusto na lang mas maliit sa sweldo. Yes, most cases, of course, yes. But there are, middle income or higher middle income, class people from the Philippines who move here to Canada pa rin. Okay? At malalaki na yung tinatax sa kanila. I'm guessing sila, hindi kasing, lakas o yung matindi yung pag-complain nila sa taxes katulad halimbawa ni Bombet. Kasi nga, tinataxan din sila ng halos same rate sa Pilipinas. Dito sa Canada, ganun din. Ano bang nakuha nila dun sa pinagkakaltas sa kanila sa Pilipinas? Ano nga ba, Bombet? Ikaw? Hindi ko nga alam Ngayon hindi ko alam talaga kung... So kasi parang... Yung kalye doon, nung malita ko, ganun pa yung kalye ngayon yung same lapad Parang, so, siguro, na-extend na ng konti. Pero, talagang, pinag-iisipan ko talaga kung saan napunta yung ilang, 10 years ako nagtrabaho sa Pilipinas, kung saan mo napunta yon yung mga buwis na ako din. Sa akin. Sabihin mo nang sa kalye na lang. Kasi yung hindi nga nila ma-improve yung South Expressway at saka North Expressway, so they had to go to the private sector. In-invite nila so magbabayad ka pa ng toll para dumaan. So magbabayad ka na ng toll. So paano yun? Saan napunta yung o kaya yung healthcare, no? Parang hindi naman nag-improve yung healthcare kasi meron kang maraming private hospital. Yung public hospital, kailangan mo ng tulong ni kapwa ko, mahal ko. So, correct. Although ngayon meron namang mga nagsasabi, kapag napag-uusapan to sa mga comment section ko, may nagsasabi, hindi, na zero balance na rin daw yung mga kamag-anak nila in some public hospitals. I think yes, thanks to, hindi ko nababanggitin, but I think there is a government official back home who started that program na nakakatulong mag-zero balance sa mga poorest of the poor families. Okay? You have to declare that you are an indigent. Ganon. Sa PHIC. Hindi, in government. yan. Iba-iba. Kukuha ka pa ng certification from DSWD. So may mga nakakalibre. But hindi po nagbe-benepisyo dyan, ideally, yung mga supposedly kaya magbayad ng ospital. Okay? Kaya nga, ako naman, Bombe, sa totoo lang din, hindi ko rin talaga alam alam natin, sa totoo lang, kung saan napupunta yung taxes natin. Sa bulsa ng mga tao dun sa... Titignan ko lang yung lifestyle ng mga parang nakakapagtaka, parang paikot. Correct. Nasasabi ko to a few times in my other episodes. Dito sa Canada, kasi pumasok po yung permanent residency ko. Sakto, manganganak ako. 3 weeks before I was about to give birth. Okay? So, doon pa lang nag-kick in yung healthcare ko, di ba? My God! So, pag PR ko pa lang, in my case, magkano na agad ang nakuha kong benepisyo. Had I given birth in the Philippines, in a hospital where my gynae was, with my CS na nangyari sa akin, siguro pwede akong umabot ng kalahating milyon doon sa ospital na pipiliin ko. So imagine mo, dito pa lang, in my first month, bawi na yung may nakuha na ako ganda benepisyo. Ang saya ko na nun. May giveaway ka pa for 1 whole month. Ang saya ko na nun, di ba? Sa Pilipinas na almost 20 years ako nagtrabaho, hindi ko talaga alam. Ano bang bumalik sa akin? Hindi ko alam kung ano yung... kasi kunyari, sabihin ko na, okay, all the technical knowledge I got, no? But yung nanay at tatay ko yung nagpundar nun kasi pinadala ako sa magandang eskwela. Yeah. So, ano naman ako, public school ako ng grade school,
pero high school is private school. So parang ano lang, sariling kayod mo lang no? Parang Ang hirap. It's really frustrating, no? Kawawa naman. Because you can just imagine, if the taxes back home are used efficiently, sayang na, ewan ko ba? Di ba? talaga. Sa totoo lang, Ang daming malaking pera din nilang nakokolekta, sayang. Kasi kami yung trabaho ko, I'm in the not-for-profit space. So para kaming extension ng government in the social healthcare sector. And about 80 to 90, or even 90% of our funds come from the government. And we can do a lot of things from Yeah. 90% of the funding. Yun And na nga eh. without profit, right? So the intent is not to make profit out of it. So it's kind of maraming Correct. nagawa. But if you just efficiently deploy the capital. Yeah. Sa Pilipinas. Ay. Sayang, malay mo, more people can benefit from the zero balance at the very least, di ba? Or at the very least, ano ba, ma-ease yung congestion with better mass transport. Laging pinapangako, hindi naman di ba? It's just so frustrating. Ang nasisyak ako kasi yung nanay ko was a teacher for 40 years sa Pilipinas. Nasisyak ako na and I am a product of public school, ng grade school. Bago ako pumunta sa private school. Pero nasisyak ako na parang ang baba ng kalidad ng education natin ngayon. Parang ngayon, lalo na ngayon. Hindi ko talaga maisip like ganun ba talaga kababa? Bakit ganun kababa? Like I worked here in the colleges here and university, and I work with a lot of I have Canadian staff. I have worked with Canadian staff, and I always feel that yung mga Pinoy is at the same level as Canadian, if not better. Kasi parang resourceful tayo eh. Magaling tayo mag-isip, magaling tayo mag-problem solve. Kasi nga, wala tayong resources. Pero pag naririnig ko na we are the lowest, one of the lowest rank, like right lowest, now, okay. Right now. FYI, may batayan po itong sinasabi namin ni Bombet sa poor quality of education ngayon based on the PISA, ano ba nga ba yung PISA? Yung PISA standing natin, parang global assessment po yan ng mga young learners especially per country. Halos kulelat po ang Pilipinas ngayon. Parang, yun nga eh. Yun na parang, nga, ano bang nangyari? Hindi ko ma-imagine na parang sa generation natin or generation ko, hindi ko ma-imagine talaga na ganun. At tapos yung ano pa ngayon, yung in terms of creativity, but bakit tayo sa creativity? We are the most creative. Ako nakikita ko, we are the most creative workers dito sa nakikita kong mga, and I have worked with many organizations here in Canada. Yung mga Pinoy is very creative. Gusto nga ng mga tao rito, mga managers ng mga Pinoy, kasi we are easy to work with and very, very creative given the questions that we get. So, so sayang yung opportunities man. Ay, nako. Not to say, baka sabihin naman nila as if Canada's tax system is perfect. Of course, it's not. There also likely is corruption here. You know, I don't know. Meron ang level ng corruption siguro, ewan ko na lang, sa Pilipinas, saka nakarinig ang balita, scam dito, scam doon, pork barrel scam dito, yung mga politician natin convicted of whatever. Alam mo yun, parang, oh my God. Hindi endemic. Parang hindi accepted. Dito talaga parang frowned upon eh. Yung ganun. Parang sa Pilipinas is like, okay, so that's part of doing this. It's the norm. It's the norm. So dito pag may ginawa ka, hindi ka gagawa ng ganun kasi alam mo na may magsasalita. At hindi parang mo alam dito na one of the early news reports na naabutan ko dito nun. Ano ba to? May mayor na nag-resign because nahuli siyang may babae. Si Toronto mayor ba? Hindi ko na nga maalala. Magaling na mayor yun Oh my God, tingnan mo. Kung sa Pilipinas kaya baka naubos na yung mga mayor. Yung mga ko, wala. Nung nasa Pilipinas ako, bago ako pumunta dito, sinabi ko sa sarili ko, nagsasabi sa akin, na-observe ko na, ayoko maging
I will not pine for a CFO role here. Yung mga tataas na position. Kasi, Ay, but FYI si Bombet ngayon, CFO ha? yun nga, I Okay. ended up getting there. So, ngayon ko naintindihan na, pagka nag-sign ka rito, dapat alam mo yung sinasign mo kasi you can really get into trouble here. Yeah, okay. So ngayon, nagdadalawang isip ko na pagka ito, ina-attest ko na ginawa ko to. Once you put the sign there, pwede kang balikan. So you have to be truthful for that. I'm not sure in the Philippines if you do that here. If you do it there. Sa Pilipinas, alam mo na, matatalino, resourceful din ang mga Pilipino pagdating sa larangan na yan. If they can get away with, paying taxes, for example, they will. They could. Di ba? Alam mo naman. So, parang it's not worth it here. Parang hindi. Pero yung mga mayayaman dito, there's so many ways to I'm sure also. Taxes. Kasi marami ring loopholes para pababain yung taxes. Yeah. But it's not common to all. So kunyari yung CRA tumawag sa akin minsan na, you are claiming this, can you give us the documents to support that yung medical expenses mo? And I said, yeah, I'm gonna send it to you. Yeah. So, that's madali na lang matrace yung taxes. Ay, nako. But if anything, of course, Bombeta, dahil naka 14 minutes na tayo, pero isa sa mga lugi talaga dito sa Canada, in cost of living, it's really far from the And Philippines. I was gonna mention that kasi so yung tatlong bagay na sa taxes is yung tax itself, yung return for the taxes that you pay for. Pero yung pinakabagay na last thing that confuses, creates a lot of noise on this issue is the cost of living. Lalo na ngayon kasi nakita mo yung sweldo mo is ganito, kinuha yung 1/3 ng gobyerno. But yeah, you tend to take it for granted na maganda yung daan mo, na nagbabayad na libre yung education ng anak mo. Pag nagkasakit ka, hindi ka gagastos sa ospital. Pag na-operahan ka, wala kang gastos. You take it for granted until it happens. Pero yung reality is 2/3 ang sweldo mo ngayon, pambabayad mo sa gastos mo. And before, yung gastos na yun, manageable. It's tight, but it's manageable. But ngayon, because of the significant increase in inflation, talagang yung tight niyon talaga impossible sometimes to really live. Like, talagang major cut down. Correct. Totoo So yun ang na-amplify ngayon na, kasi ang laki ng tax sa Canada. Yeah. Pero oo nga. So for Pinoy's watching, let us know, kamusta rin ba ang cost of living dyan? Obviously, I'm sure it's lower. For example, food costs in the Philippines, pumunta ka ng palengke, pakamura kumpara dito, di ba? Here, it's really sobrang taas ng presyo ng pagkain. Pero ako, ang isa sa mga na-notice ko din na mababa dito sa Canada, in my experience, kuryente. Ang mahal ng kuryente sa Pilipinas. Ewan ko yung it's the same if not a little cheaper here. Kasi ang kuryente ko noon, mag-isa lang ako sa bahay, sa condo ko before. Parang kulang 4,000 din, just aircon at night. So $100. Oh, ang mahal dito na, ganun kung din. mag-isa ka lang. Oo. Mga if you read reports, the Philippines has the highest power rates in all of Southeast Asia or if not Asia. Kaya nga nadi-discourage yung mga ilang investors to invest because of the high cost of electricity. Tsaka, ano pa ba? Is gas cheaper in the Philippines or here? Wala yatang gas dito. Wala yatang gas sa Pilipinas. Dito kasi yung fuel, yung dalawa rito, di ba? Yung heating at saka yung electricity use. Yeah. So yung I think you have to combine both. Para to get a sense of, kasi sa Pilipinas naman hindi mo kailangan ng heating. Yeah. Alam ko na pala yung isang mahal, sorry Bombet, sa Pilipinas. Siyempre, insurance. Mas mahal nga health sa Pilipinas. Insurance. Oo, if you get private health insurance, mabigat siya, especially if you're getting for your family. Yun nga so, kaltas yun sa take home mo. Yun nga yung advice sa akin nung may insurance ako ron sa Pilipinas.
nung papunta na ako rito. Sabi ko ganyan, should I just continue my insurance with you guys? Sabi niya sa akin, no, get it from Canada kasi mas mura doon. Oo. Pati yung medical insurance, 'di ba? If you want to have a health card in the Philippines, it's very expensive kung hindi ka shouldered ng company mo. Tapos, if you get a private medical insurance, may limit yun. Hindi yun, hindi yun unlimited. Let's say you get yung cancer na forever ang treatment. I don't know if it's enough to cover it. So, yun yung ikakaltas mo naman sa take-home mo. Yun nga yung mga, pagbata ka, hindi mo nakikita yan eh. Yeah, You exactly. don't care about it. No? Yeah. Kakaltas mo pa sa take-home mo, syempre, yung schooling ng anak mo. My God, Bombet, alam mo ba, dumaan lang sa Facebook feed ko nga, nabanggit ko rin to sa isang recent episode, na yung I think high school in the top exclusive schools in Manila. My God, more than 200,000 pesos. See? What the? Oh my God, sabi ko, ano nangyari? Kakaltas mo yun sa take home mo, ha? If you wanna send your children there, which ako, as much as possible, pipilitin ko. Gusto ko sa ganun eh. Pipilitin mo yan. Lalo na at a Diba? certain lifestyle. No? A certain sweldo necessitates a certain lifestyle. Yun na nga eh. So, Sorry, pero yun ang gusto ko eh. So if I kung- want that, hindi ang hirap. Kung 100,000 na yung sweldo mo, alangan naman dalhin mo yung anak mo sa public school, di ba? Parang yung anak mo magkakaroon ng dissonance. Like, Oo. Dad, akala ko may pera tayo, but nandito ako sa public school. Oo. Not to say na diba, Bombet came from public schools sa earlier years niya. There are very good products of the public school system, but I keep on saying this, the children that who go there, they have to work extra hard to compete sa labor market sa Philippines. You know, That's right. They really start at a great disadvantage. That's the reality of it. I mean, ito mga politiko natin, sabihin nila, libre naman public school eh. How many of them send their children to public schools? Sige nga, pinapadala pa nga nila abroad. Sa yung ibang mga- bansa pa. Sa ibang bansa. Exactly. Siguro sa public school ng ibang bansa. Oo. Dito, siguro the politicians also send their children to the private ones. Pero it's not the public school system here, I think, would produce, fairly competitive people pa rin when they get to the labor market, di ba? Tinanong ko yan dito eh. Sabi ko yan, wala ba tayong elite school dito like the Ivy League, ganon? Sabi niya, wala ritong ganon. Walang elite school. So parang, if you're in a private school or in your public school, you have almost the same chance of getting into a University of Toronto or something. Yeah. Except for certain programs. Kunyari yung, sabi nila yung medical school sa UFT. It's very competitive. So, so sometimes it helps to be in a St. Mike's na private school. Pero, more of an exception than a rule. Yeah. Tapos, Ay, pag nako. sa galing sa university na yun, magandang university, you have an equal chance of getting into a relatively good companies. No? Anyway, kailangan na natin tapusin ito, Bombet. This is going to be my longest episode. Pero grabe. Pahapyaw lang yan ng taxation, hindi pa yun yung boring Kaya part. nga kung saan na rin tayo napunta. Okay, for those who have inputs, put them na lang sa comment section and we can discuss it there or I don't know, maybe another episode with Bombet. So that's a glimpse of the tax issue both here. Yung comparison ba sa Canada and Philippines. Let us know what you think. We're gonna end this episode here. Maraming salamat ulit sa iyo, Bombet. Salamat. See you guys in the next Okay. one. Bye! Okay, bye.